Malamang sa malamang tatanungin niyo ako kung sino para sa akin ang pinakasulit sa dalawang to. Isang 10,000 pesos at isang 11,000 pesos. Sino nga ba yung mas sulit sa dalawa? Yung 10K ba? O yung mas bago na 11,000 pesos? Ano yung lamang nito? Compare doon. And ano yung lamang nito? Compare dito. Alimin natin yan. Sa mga di makapag-decide, panoorin nyo itong vlog na to. Like, comment, subscribe. Let's go! Okay, aalimin na natin kung sino nga ba ang mas sulit sa dalawa. Si Promax VR40 na 10,000 pesos o ito, si Ragusa Aero na bagong labas lang din sa market na 11,000 pesos. 1,000 difference. Ano nga ba yung mas sulit? So, simula tayo dito sa frame ni PR40. Ito yung si Promax. So, yung frame nito ay may pagka-glossy yung kanyang Promax dito. Yung ginto. Yung kulay niya ay dalawa. Ayan siya, naghahati. May blue and may orange sa kataas. Cable routing nito ay full internal. Meron sa kanyang left side down tube and right side. Yan yung FD&RD. And yung head tube nito ay non-tapered. And yung size na binamagic natin, size 48. And yung kanyang effective top tube ay 56 cm yan. So, dito naman tayo kay Ragusa Aeron. So yung frame nito ay alloy din, 60-61, halos parehas sila ng ginamit na material, syempre. And yung cable routing ay naka full internal din. Sa kanyang down tube, left and right, FDRD. Sa kanyang top tube, ito yung kanyang disc brake cable sa likod. Yung head tube naman ito ay naka-tapered. So I think ito yung lamang, unang-unang lamang ni Ragusa Aeron compare kay Promax VR40 na non-tapered pa. Yung down tube, ito yung unang-unang nakita ko dito talaga kay Ragusa Aeron. Malamang kayo rin. Ito yung disadvantage nito para sa akin, ha. Sa sarili ko ng opinion. Sa sobrang laki nito, ang lapad. Para siyang may battery sa loob. Kung mapapansin nyo, pag ganyang kalayo, malaki talaga siya. Ayan. Dito kay Promax VR40 naman kasi, ito ay tama lang yung laki. Eh hindi siya ganun kataba. Ayan. Para siyang safeguard or tinapan niya na pit-pit lang dito. Ayan, manipis lang siya, hindi siya ganun kataba. Pag titignan mo dyan, mukha siyang malapad, pero pag titignan mo dito sa angulo ng ganito, hindi siya ganun kataba. Compare dito kay Ragusa Aeron, na mataba talaga siya dito. Ayan. Alas hindi ko siya maganon. So yun yung isang disadvantage dito kay Ragusa Aeron, mataba talaga yung kanyang down tube. Lagay niya na ulang parehas lang na isa. At sa kanyang down tube, yung size naman ito ay size 50. Ayan, 50 to. And yung kanyang effective top tube ay 57 cm. So lamang lang ng 1 cm to yung top tube ni Ragusa Aeron compare doon kay Promax VR40. Yung kanilang mga FD and RFD naman, dito kay Ragusa Aeron, L2 R5 yung kanyang FD na naka-brace on na rin dito, hindi siya yung nakaklamp lang, naka-tornilyo dyan. Yung RFD naman ito ay L2 R5 din. So pag L2 R5, yan ay 9-speed. Katumbas yan ni Sensa Ignite. Dito naman kay PR40, ito naman ay naka L2 R3. Naka-brace on din siya, hindi siya nakaklamp. Ayan. And yung kanyang RD naman ay L2 R3. Katumbas naman ito kay Sensa, ito ay Sensa Reflex. Sa Shimano naman katumbas nito ay si Shimano Claris. Dito naman ay Shimano Sora. So lamang to ng isang speed si Ragusa Aeron compare dito kay PR40. Sa kalangsit naman nila ay 50-30 po. Square taper siya dito. Yung Ragusa Aeron, ayan. Dito kay Promax VR40 ay parehas lang sila ng ginamit. Ayan, parang isa na pinanggalingan na itong dalawa na to. Yung kanilang mga sprocket naman dito, I think lumamang si Ragusa Aeron. Dahil ito ay naka 9-speed na. Bukod sa 9-speed, ito ay cassette type na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-speed, 11, 28 teeth. Ito ay cassette na rin. Samantalang dito naman kay PR40, ito ay hindi cassette, thread type pa. 14, 28 teeth yung ginamit dito. So yun yung lamang ni Ragusa Aeron. Pagdating naman sa kanilang mga hubs nila dito kay PR40, ito
ay ball bearing pa and bakal. Samantalang dito naman, kay Ragusa Aeron, yung hubs nito ay alloy, pero ball bearing pa yan. Dito naman sa kanilang mga caliper brake or rim brake, ito yung ginamit, halos parehas na parehas lang, wala silang brand, alien, wala yung brand dito. Sa spokes, parehas lang tong 32, yung ginamit na spokes sa kanilang dalawa. And yung rims is parehas lang, halos parehas na parehas lang talaga, pati yung gulong. Ginamit ay Ragusa dito kay PR40. Ragusa Kaden Race, yung ginamit dito. Kay Ragusa Aero naman, ay Ragusa Kaden Race din 700 by 25C. So sa kanilang mga wheel set, I think parehas na parehas lang sila dyan ng timbang. Si PR40 and si Ragusa Aeron. Sa kanilang mga seat post, halos parehas din naman. Pa-Aero type. Ito yung kay Ragusa Aeron. Ito naman yung kay PR40. Parang magkasing size lang sila. Sa upuan, tignan nyo. Ganito yung itsura ng upuan ni Ragusa Aeron. Kay PR40 naman, kamukha talaga niya. Ayan. Kamukha. So sa upuan, pareha sila. Sa stem, 90mm. Sa headset, ball bearing pa to. Kay Ragusa Aeron. Dito kay PR40, parehas lang din ang ginamit. Ball bearing pa yung headset ito. And tignan nyo naman dyan, kamukha talaga. Yung kanilang stem, dito kay PR40 and kay Ragusa. Sa kanilang mga drum naman, 420mm. Payat to. Hindi siya pa Aero type. Tubular dito. Kay Ragusa Aero naman, parehas lang sila. Ayan, madami silang parehas pala ng mga pyesa na nilagay dito. I think, kaduda ako parang kung sino yung gumawa dito kay PR40 Pro Max, yun din yung gumawa kay Ragusa. Dahil karamihan ng pyesa nila ay parehas na parehas ng ginamit. Sa kanilang mga drifter naman o brake and shifter, kay PR40 L2 R3 yung ginamit. So 2 by 8 speed yan. Kay Ragusa naman ay R5. Ito ay 2 by 9 speed. Malamang sa malamang tatanungin nyo ko kung sino para sa akin ang pinakasulit sa dalawang to. Si PR40 na 10,000 pesos o si Ragusa Aeron na 11,000 pesos. Kung akong tatanungin, mas gusto ko yung frame and fork ni PR40 dahil ito ay alloy na rin, hindi siya ganun kataba yung kanyang down tube. Yung fork nga pala, nakalimutan kong manggatin, pareha sila na alloy. Yung ginamit na fork dito kay PR40 ay para siyang paleg type dito and hindi siya ganun kataba. Pero alloy na yan. Dito naman tayo. Kay Ragusa Aero naman is alloy din naman to, kaso nga lang mas malapad siya ng konti. So para sa akin, pagdating sa kanilang fork and frame, ay mas pipiliin ko dito si PR40. Ayan, dahil hindi siya ganun kalaki tignan. Feeling ko, kung frame and fork lang yung titimbangin natin, nalamang to si Pro Max PR40 sa gaan. Compare dito kasi tignan nyo naman yung frame nito ni ano talaga. Medyo mataba talaga siya tignan. Malamang sa malamang mag-agree kayo dito sa akin. Medyo mataba siya tignan, para siyang may battery dyan or lagayan ng mga kono-ano. Parang may compartment sa loob. Medyo mataba talaga, literal. So sa frame and fork, dito ko kay PR40 yung 10,000 pesos. Sa kanilang sprocket naman, yun lang, natalo si PR40 dahil ito ay naka-thread type pa. Compare dito kay Ragusa Aeron na nakakaset na and 9 speed. Sa kanilang mga crankset, halos parehas lang naman ang ginamit dyan sa kanilang crankset. Sa kanilang speed, lamang lang ng isang speed si Ragusa Aeron kasi ito ay naka L2 R5. So 9 speed dyan, katumbas nyan ay si Sensa Ignite. Pagka Sensa, pagdating naman sa kanilang mga Shimano na part or counterpart, ito ay Sora, no? So kung i-upgrade nyo to, malamang sa malamang ang ilalagay nyo dito ay Shimano Sora. Kung balat ng mag-upgrade Kay PR40 naman, ang counterpart ito sa Sensa ay si Sensa Reflex. Sa Shimano naman, ang counterpart ito ay, syempre, Shimano Claris 2x8 speed. So kung mag-upgrade kayo dito, sa inyo, kung gagawin nyo siyang Shimano Claris or Sensa Reflex. So pagdating sa kanilang mga pyesa, halos parehas lang pala ng ginamit dito. Ano nga ba yung mga parehas sa kanila? Sa wheel set, halos parehas sila. Yun yung unang nakita ko dito.
parehas ng size, parehas ng tatak, magkaiba lang yung brand. Tignan nyo. Ayan, 32 yung kanilang spokes, parehas yan. Dito, halos tingin ko iisa lang ang pinanggalingan nito. Ayan, si PR40 and Aeron. Ayan. Halos parehas lang talaga kasi parehas na KD Noise yung ginamit, 700 by 25C. So I think walang nanalo sa kanila sa wheelset. And sa kanilang mga rim brake ay parehas lang din yung ginamit. Walang brand, Alien. And sa kanilang stem ay parehas lang din. Tsaka to, yung kanilang headset, drop bar, parehas lang talaga silang dalawa. Ayan, tignan nyo naman yan. So, lamang lang talaga ng 1,000 si Ragusa Aeron dahil nga, syempre, latest to and lamang siya ng isang speed. Pansin ko naman yan sa mga nabudget ko dati na mga road bike, pag lamang ng isang speed, usually 1K na yun. Hindi ko alam kung bakit ganon. Parang, ewan ko, kung yan nangyayari doon. Basta pansin ko yun kapag 8 speed and 9 speed, lamang talaga ng 1,000 piso yung naka 9 speed. So para sa inyo ba, sino pipiliin nyo sa dalawa? Para sa akin, ang panalo sa frame, ito, si PR40, compared dito kay Ragusa Aeron. Although, ang isa pang lamang nito na Ragusa Aeron, yung kanilang hubs ay alloy na, pero ball bearing pa yan compared dito kay PR40 na bakal pa. So kung meron kayong budget na around 11,000 pesos, nasa inyo kung sino pipiliin nyo. Yung tapered ba na medyo malaki yung kanyang down tube, o yung non-tapered na manipis lang, and yung fork nga hindi rin ganun katabaan pero naka thread type pa, naka 2x8 speed, or yung 11,000 pesos na naka tapered na, and yun nga lang mataba yung kanyang down tube and yung kanyang fork dito, although alloy na yan, pero naka 2x9 speed na rin naman siya, and cassette na yung ginamit dito. So para sa akin, at I think doon ako sa mas budget na rin naman, si PR40 dahil mas gusto ko talaga yung frame nito. Yun nga lang talaga, medyo madami-dami kang i-upgrade dito pag natupuhan mo mag-upgrade. Unang-una siguro ang upgrade dito, syempre, yung cassette. Ayan, yung thread type, pwede mong gawing cassette yan. Yung hubs, isama mo na rin yan. Ito, gawin mong Halotech, so medyo mapapagastos ka talaga kapag nag-upgrade ka sa mga ganitong budget na aero bike. Pero kung gusto mo naman na makatagalan walang upgrade na napakadami pa sa market ng mga aero na pwede mong pagpilian, ito kasi ay lumilevel. May binatog ba yun? Lumilevel talaga sa mga budget. Ito yung sinasabi ko na you get what you paid for. Eh, binatog pa nga. Binatog nga yan. Confirm, binatog nga. So yan. So comment down below kung sino pipiliin nyo. Si PR40 na 10,000 pesos o yung latest na si Ragusa Aeron na 11,000 pesos. Para sa akin, dito talaga ako. Kasi kumipot ako eh.